Hello mga katrupa, episode 6 tayo ngayong araw ng ating political views and opinion. Yung present situation ng ating bansa, maraming sumasakay dyan, personal interest. Gusto ng iba, people power. Gusto ng iba, kudita. You underestimated the mind of the masses, of the Filipino masses. Hindi ako naniniwala na magkakaroon pa ng kudita o people power. Kasi dyan na tayo dumaan. Lalo tayong lumubog sa kumunoy ng politika at people power na yan at kudita. Anong nangyari sa Pilipinas nung nag-people power? Panahon ni Cory Aquino. Bumagsak ang military and economic power ng Pilipinas. Yan ang isipin nyo. At tapos, tingnan nyo yung mga Aquino. Ano yung totoong kulay niyan? Mahirap pagsalita, pero alam nyo yung kulay nun. Mag-imbestiga kayo ng background. Pangalawa, nagkaroon ng kudita. Ano nangyari sa kudita nyo? Naging senador pa yung mga leader. Yan dyan, buhay pa. Tanungin nyo yan, si kagalang-galang na senador, Kuno, Trillanes. Hindi ako saludo dyan. Hindi ako saludo dyan. Maraming kasamahan niya na enlisted personnel na mababa ang nagutom, natanggal sa military service. Yung iba kasamahan ko tumira sa squatter at nagtrabaho sa construction sa Manila. Hindi nakabalik ng serbisyo. Sila naging senador, yumaman pa, sumikat pa. Yung mga leader nila. Pangalawa, yung kay kagalang-galang Kuno na senator, Gringo Honasan. Sir, pasensya na. Tingnan mo naman yan, kahit yung FB page mo, yung katrupa, hilaw na yung sa'yo. Basa sa'yo. Naging senador ka. Yumaman din. Ano din nangyari sa mga kasamahan mong enlisted personnel? Ang dami hindi nakabalik sa serbisyo, hindi mo tinulungan na makabalik. Kaya puro sariling pang-interes lamang yang mga kudita na yan. Alam nyo yan, na maraming kasamahan na sumama sa kudita, hindi nakabalik sa serbisyo. Yung mga leader, naging senador pa, yan dyan, buhay pa. Totoong patunayan na buhay pa sila. Tapos may nagsasabi din, bakit hindi ako diehard supporter ng mga Duterte family? Totoo yan. Believe ako dyan sa war on drugs niya. Gumamit ng kamay na bakal. Tama yan. Isa lang ang problema dyan. Nasubrahan. Kumbaga, na-overcook, nasunog. Yung iba dyan, masakir. Yan ang tandaan nyo. Walang totoong baybas dyan. Sa mismo sa bunganga niya nagsabi, patayin hindi nang laban. Hindi totoong yung mga recovery, planted. Kung hindi yan totoo, bakit takot sila sa ICC? Tsaka yung ICC, matalino yan. Mataas ang reputasyon yan. Isang compare mo sa mga politiko sa Pilipinas. Ngayon, bakit daw hindi rin ako diehard supporter ng mga Marcos? Tingnan mo naman. Ako kuwan tayo, fiscalizer. May personal tayo na prinsipyo. Magtuligsa sa gobyernong mali. Hindi tayo bayaran ng mga politiko. Bakit kanyo? Ang daming korupsyon din sa panahon ni Presidente Marcos. Ang dami din korupsyon.
Pero hindi ako naniniwala na directly involved siya. Yung setup ng political setup ng Pilipinas, yun ang matindi dyan. Oh. Political setup. Tama yung sabi ni Senator Tulfo. Tanggalan ng mga pork barrel, ang mga billion-billion project yung mga congressman at senator. Nakita niya yung setup mali. Pag dumaan ang budget dyan, automatic yung legal na pagnanakaw na 5 to 10%. Kung saan mo itapon yung project na yan, may 5 to 10% commission ka sa kontraktor. Oh. Bakit pa kayo mag-iimbestiga ng sino nagnakaw? Kasalanan ng Presidente BBM. Yung sistema ang mali. Mula barangay hanggang presidente. Basa na yan. Mayroon ng legal na pagnanakaw na nangyayari. Pag kinulong natin yan, mapupuno yung kulungan natin. Kasi 5 to 10% ng project, pag dumaan sa politiko, 5 to 10% commission yan sa legal contractor. Legal yung papel. Legal yung lahat ng proseso. Yung illegal dyan ay magkakaroon ng substandard project, kaya nasisira. Ngayon, sinong ikukulong dyan? Kasi sistema yan. Walang matitira dyan. Lahat ng senador, isa-isahin mo yan. Karamihan dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Karamihan dyan. Yung political dynasty pa lang dyan, matindi na. Tapos yung background yan, titingnan mo. Background nila ay puro may bahid ng korupsyon. Tapos maghahanap tayo ng leader na matino. Pag nagkudita kayo o nag-people power, sinong ilalagay nyo? Pag umupo ang mga Duterte, masakir uli ang lalabas dyan. Personalin nila uli yung kanilang mga kalaban sa politika. Ang pinakamaganda dyan, baguhin yung political system ng Pilipinas. Dapat mayroon prime minister yan. Tapos centralized form of government. Yung budget, isang tao lang ang dapat hahawak dyan. Pag nag-commission siya ng sobra-sobra, nag-substandard yan, pwede niyong ipako sa krus. Dapat ganyan. Ngayon, lahat tumahawak ng pundo, ng budget. Barangay kapitan pa lang, may budget. Mayor, congressman, senador, gobernador, may budget. Pag itinapon yan sa kontratista, automatic na yan dyan, yung 5 to 10% commission. Tapos sasabihin natin, bawal magnakaw, automatic yan. Yan ang totoo dyan. Real Talk of the Day, episode 6 ng ating political views and opinion. Mga katrupa, ang ating PNP at military matatag yan. Pag mayroong legal basis yan na ikulong yung presidente natin, gagampanan nila yung papel. Pero kung chismis lang, hindi pwede yan. Sutsot, mga sutsot, chismis. Ang gagawin nyo dyan, ipa-impeach nyo. Yan. Hindi ko yan kinakampiyan. File a case in court and file impeachment complaint in court. Yan ang pinakamaganda dyan. Dumaan kayo sa legal process. Kasi pag yung mga top brass natin ang didiktahan ng mga aktivista, ng politiko, sino dyan mga retire, lulubog ang Pilipinas. Na isang barko tayo lahat. Lulubog ang Pilipinas dyan. Lumuluhod ang ating PNP at military sa bandila ng Pilipinas, sa batas. Yung iba dyan, susutsutan pa. Ganito, kanyo, ganito. Mga matalino yan, mga ear yan. Hindi nyo madidiktahan yan. Alam nila ang kanilang ginagawa. Kung mali sila, dapat ipinako sila sa krus o nakulong. Katulad ng mga previous case. Marami rin tayong mga general dyan, hindi nakakuha ng sahod. Pero maliit pa rin yung penalty yun. Yung iba, nagpakamatay. Ganyan, may mga honor ko dyan. Sana nabigyan ko na naman kayo ng kunting kalaman, mga katrupa. Abangan ang susunod na kabanata. Bye-bye. I love you all.